Maaga pa lamang ay gising na si Liza. Sa maliit nilang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, maririnig ang mahinang kaluskos niya habang nag-aayos ng mga gulay na ilalako sa kariton. "Anak, mag-iingat ka ha," wika ng kanyang inang si Aling Rosa na nakahiga sa banig dahil sa matagal nang iniindang sakit sa baga. Tumango lamang si Liza at pinilit gumiti kahit ang bigat ng damdamin niya ay mahirap itago. "Nay, ako na po ang bahala. Kapag marami tayong benta ngayon, makakabili tayo ng gamot ninyo. Kaya wag po kayong mag-alala," sagot ni Liza sabay halik sa noo ng kanyang ina. Lumapit din ang kanyang bunsong kapatid na si Mario, may daladalang lumang bag pang eskwela. "Ate, sana may maiuwi ka mamaya kahit pandesal. Gutom na kasi ako palagi sa klase." Hinaplos ni Liza ang ulo ng kapatid. "Oo naman Mario, sisikapin ni ate." Hila-hila niya ang mabigat na kariton na puno ng gulay, talong, kamatis, repolyo at iba pa. Bawat hakbang ay ramdam niya ang init ng sikat ng araw at ang gaspang ng semento sa kalsada. Sa palengke, maingay at siksikan. Ang mga tindera ay sumisigaw, naghahagis ng tawaran at may ilan pang nanlilibak. "Ay, heto na naman si Liza, ang reyna ng kariton," sigaw ng isang tindera habang pinagtatawanan siya ng iba. "Kung gusto mong umasenso, maghanap ka ng ibang trabaho. Hindi ka yayaman dyan." Hindi nagpatalo si Liza at nginitian lang sila. "Hindi naman po ako nangangarap yumaman. Ang gusto ko lang, mabuhay kami ng maayos at hindi magutom." Sa loob-loob niya, kahit mahirap at mabigat ang ginagawa niya, marangal pa rin ito. Siya ang bumubuhay sa kanyang pamilya. Ngunit hindi rin niya maitatanggi na minsan ay nanghihina siya. Sa bawat pangungutya ng tao, napapaisip siya kung hanggang kailan siya maghihila ng kariton sa ilalim ng araw at ulan. Pagkatapos ng ilang oras ng pagbebenta, nakatabi siya sa gilid ng kalsada upang magpahinga. Nakatitig siya sa isang malaking restaurant sa dulo ng kalye. Malaki ang signage, maganda ang disenyo ng harapan at may mamahaling kotse sa labas. Ngunit ang napansin niya, halos walang pumapasok na customer. Ang laki ng lugar na yon, pero parang ang lungkot, halos walang tao. Bulong niya sa sarili. Naramdaman niya ang kakaibang damdamin. Isang pangarap, sana balang araw, magkaroon din ako kahit maliit lang na kainan. Yung tipong lutong bahay lang, pero maraming kumakain. Dumating ang isa niyang suki, isang ali na bumili ng kamatis. "Liza, hindi ka pa rin ba napapagod sa ginagawa mo? Bata ka pa, maganda dapat nag-aaral ka." Napayo ko si Liza. "Kung maupera lang po kami, matagal na akong nag-aaral. Pero kailangan kong pumayod para kay nanay at kay Mario. Maswerte ang nanay at kapatid mo at may katulad mong anak," sabi ng suki sabay abot ng bayad. Napangipi si Liza ngunit ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi siya makasagot. Ang totoo, siya mismo ay nananabik din na maralasan ang maging normal na dalaga. Yung nag-aaral, may pangarap at hindi araw-araw binabalikat ang kahirapan. Pag-uwi niya sa hapon, dala ang kaunting kinita, sinalubong siya ng kapatid. "Ate, kumusta ang benta?" Pinilit niyang magpanggap na masaya. "Medyo okay naman. Heto, may pandesal ka na bukas." Ngunit nang makapasok siya sa loob, nakita niya ang kanyang ina na mas malala ang ubo. "Nay, hindi na po ba talaga kaya ng herbal? Baka kailangan na po natin ng gamot na mas matapang." Nag-aalalang sabi ni Liza. "Huwag mo nang intindihin ang akin anak. Ang mahalaga ay makakain ka at si Mario." Sagot ng ina habang pinipilit tumawa. Ngunit lalo lamang nadurog ang puso ni Liza. Sa mga gabing tahimik, madalas niyang kausapin ang sarili. "Hanggang kailan ako ganito? May pag-asa pa ba kaming makabangon?" Tumahaplos siya sa kariton, na tila iyon na ang naging simbolo ng kanyang buhay. Mabigat, mahirap itulak, pero kailangang ipagpatuloy. Kinabukasan, habang naglalako siya ng gulay, dumaan muli siya sa harap ng malaki ngunit tahimik na restaurant. May dumating na magarang sasakyan, isang itim na luxury car. Bumaba mula rito ang isang matikas na lalaki na halatang mayaman.
Suot nito ang mamahaling suit, ngunit mababakas ang pagkairita sa muka. Pumasok ito sa restaurant at doon niya unang nasilayan si Damian, ang bilyonaryong may-ari. Habang pinagmamasdan niya ang malaking gusali at ang lalaking pumasok, naramdaman niyang may kakaiba. Hindi niya alam kung bakit, ngunit para bang magtatagpo ang kanilang landas. Ang isang dalagang nagkakariton at isang bilyonaryong naghahanap ng lunas sa naluluging negosyo. Dalawang magkaibang mundo, ngunit parehong may mabigat na pasan sa buhay. At sa pagkakataong iyon, sa simpleng titig ni Liza sa restoran, nagsimula ang isang kwento na babago sa kanilang kapalaran. Copy ends here. Sa kabilang dulo ng syudad, nakaupo si Damian sa loob ng kanyang malaki at marangyang opisina na nasa ikalawang palapag ng restoran. Sa unang tingin, maayos at eleganteng tingnan ang gusali. Malalaking chandelier, mamahaling mga mesa't upuan, at dekorasyong imported mula sa ibang bansa. Ngunit sa likod ng marangyang anyo, ramdam ang bigat ng problema. Sir Damian, wika ng kanyang manager na si Roberto habang bitbit ang mga papeles. Ito na naman po ang report. Malaki na naman ang lugi ngayong buwan. Kalahati na ng budget ang nalustay para sa sahod ng empleyado at supply ng pagkain. Pero halos wala tayong kita. Humigop si Damian ng kape at napailing. Hindi ko maintindihan, ang ganda ng lugar, ang mamahal na mga putahe, at maganda rin naman ang serbisyo. Bakit walang customer? Sir, yun nga ang problema. Sobrang mahal po ng menu natin. Hindi akma sa karaniwang tao. Ang mga may pera naman, mas gusto ng mas kilalang fine dining restaurants kesa dito. Napabuntong hininga si Roberto. Sa baba, makikita ang mga empleyado na halatang nawawalan ng gana. Ang mga waiter ay nakatayo lang. Bihira ang nagsisilbi. Sa kusina, abala ang mga chef, ngunit halata ang inis. Ano na naman to? Magluluto na naman tayo, para sa wala. Nagreklamo ng head chef na si Marco, isang lalaking mayabang at madaling uminit ang ulo. Ang daming ingredients na nasasayang dahil walang customer. Kung alam ko lang, lumipat na ako sa ibang restaurant. May isang waitress na halos umiiyak sa pagod. Marco, huwag mo namang ipamukha. Lahat tayo nahihirapan dito. Ngunit lalo lamang lumakas ang boses ng chef. E di umalis ka kung gusto mo. Hindi ko problema yan. Dumating si Damian at narinig ang gulo. Ano na naman ito? Malakas ang kanyang boses kaya't natahimik ang lahat. Tumikhim si Marco. Sir, pasensya na pero hindi na talaga kaya. Ang hirap magluto ng mga mamahaling putahe tapos hindi naman nauubos. Ang dami nang nasasayang. Saglit na tumahimik si Damian at initigan ang mga empleyado. Nakita niya sa mga mukha ng mga ito ang takot at pangamba. Hindi na siya sigurado kung kaya pa nilang ituloy ang restaurant. Sa isip niya, bakit pa ba niya pinasok ang negosyong ito? Habang naglalakad palabas, nakausap niya ang isa sa mga waiter, si Carlo, na matagal nang naninilbihan. Sir, kung pwede lang po, baka dapat subukan natin ang ibang approach. Hindi lahat ng tao naghahanap ng mamahaling pagkain. Minsan, ang hanap nila ay masarap at abot kayang lutong bahay. Lutong bahay? Mapait na ngiti ang sagot ni Damian. Hindi tayo karinderya, Carlo. Isa itong restaurant. Dapat sosyal. Dapat mataas ang kalidad. Ngunit nang muling mapapatingin si Damian sa loob ng halos walang lamang dining area, hindi niya maiwasang maramdaman ang pagkatalo. Ang sahig na dapat sana'y puno ng yabag ng mga tao ay tila naging malamig at walang saysay. Kinagabihan, habang mag-isa siya sa opisina, binuklat niya ang mga financial reports. Halos lahat ng restaurant na pinasok niya ay lugi, ngunit ito ang pinakamasakit. Malapit na siyang sumuko. Siguro hindi talaga ako para sa ganitong negosyo. Bulong niya sa sarili. Nang sumunod na araw, nagpunta siya sa kusina upang tignan ang kalagayan. Nasilayan niya ang isang mesa na puno ng mga natirang pagkain. Hindi man lang nagalaw ng mga bihirang customer. Ganito ba talaga lagi? Tanong niya kay Roberto. Oo sir, araw-araw halos kalahati ng niluluto ay itinatapon lang. Wala rin namang bumibili.
Muling uminit ang ulo ni Damian. Ano pang silbi ng mga chef na yan kung hindi nila maibenta ang luto nila? Ngunit sa isip niya, alam niyang hindi lamang mga chef ang may kasalanan. Maling sistema, maling diskarte, lahat ng yun ay parte ng problema. Ngunit hindi siya sanay na aminin ang pagkakamali. Habang palabas ng restaurant, napansin niya sa labas si Liza na noon ay dadaan sana kasama ang kanyang kariton. Saglit siyang napatigil at pinagmasdan ang dalaga. Basang-basa ito ng pawis, ngunit determinado ang muka. Ano kayang klase ng buhay ang meron ang babaeng iyon? Tanong niya sa sarili. At bakit parang mas buo pa siya kaysa sa akin na mayaman? Bumalik siya sa loob at muling umupo. Dumating si Roberto at muling nagbigay ng payo. Sir, kung hindi natin agad masosolusyonan, baka mapilitang magsara tayo. Sayang naman ang pinuhunan. Napatingin si Damian sa malawak na bintana ng kanyang opisina. Sa labas, kita niya ang abalang kalye, ang mga taong pawisan, ngulit tuloy sa paghahanap buhay. Samantalang siya, nasa loob ng magarang gusali, ngunit lugmok at walang katiyakan. Hindi ako papayag na tuluyang magsara ito, bulong niya sa sarili. Pero paano ko nga ba sisimulan? At doon nagsimula ang pakikipagbuno ni Damian, hindi lang laban sa lugi ng kanyang restaurant, kundi laban din sa kanyang sariling pride at maling pananaw sa kung ano ba talaga ang kailangan ng mga tao. Sa mga sumunod na araw, lumala pa ang sitwasyon. Dumating ang ilang creditors na naghahabol ng bayad. May mga empleyadong nagbabalak ng umalis dahil sa takot na tuluyang magsara ang negosyo. Si Marco, ang head chef, ay nagbabantang lilipat na sa kalabang restaurant. Ngunit sa kabila ng lahat, nagdesisyon si Damian na lalaban. Kahit desperado, alam niyang kailangan niya ng bagong paraan. Isang bagay na wala sa libro ng mga negosyanteng kagaya niya. Isang hakbang na magbabago sa takbo ng kanyang negosyo at magdudugtong sa kanya sa isang taong hindi niya kailanman inaasahan. Copy ends here. Isang hapon, matapos ang buong maghapong pagbebenta sa palengke, pinili ni Liza na umuwi na ng mas maaga upang ihatid ang ilan pang gulay na hindi na ibenta. Habang minamaneho niya ang kanyang kariton sa kalsadang malapit sa malaking restaurant ni Damian, hindi niya namalayan na paliko ang isang magarang sasakyan, isang itim na luxury car na kumikinang sa ilalim ng araw. Hoy! Tingnan mo ang dinadaanan mo! Sigaw ng tsuper habang biglang huminto ang sasakyan. Tumama ang isang gulong ng kariton sa gilid ng bumper ng kotse. Napasigaw si Liza, agad na hinila ang kariton at napaluhod sa kaba. Ang ilang kamati sa talong ay nagguluman sa kalsada. Bumaba mula sa sasakyan si Damian, nakasuot ng kanyang mamahaling suit at sapatos na makintab. Kita ang galit at pagkadismaya sa kanyang mukha. Ano ba naman yan? Alam mo ba kung magkano ang sasakyang to? Natigilan si Liza, nanginginig ngunit pinilit niyang sumagot. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Masyado pong mabigat ang kariton ko at hindi ko na po nahila agad. Pasensya? Pasensya lang? Sa tingin mo ba kayang bayaran ng pasensya ang gasgas sa kotse ko? Singhal ni Damian. Napatingin si Liza ng diretso sa mga mata ng bilyonaryo. Hindi siya nagpasindak. Kung tutuusin, sir, hindi po ako makakabayad kahit anong gawin ko. Isang kahig, isang tuka lang po kami. Pero kung kayo po ay nagagalit, wala na po akong magagawa. Ang mahalaga po sa akin ay ang pamilya ko, hindi po ang bumper ng kotse ninyo. Matatag na wika ni Liza kahit may luha ng nagbabadyang pumatak sa kanyang mga mata. Nagulat si Damian sa pagiging prangka ng dalaga. Hindi ito tulad ng ibang taong natatakot agad kapag nakakita ng mayaman. May kakaiba sa paninindigan niya. Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Ano bang ginagawa mo rito? Nagkakariton ka pa rin sa ganitong oras. Para po may pambili ng gamot ni nanay at baon ng kapatid ko. Diretsyong sagot ni Liza. Wala pong pahinga sa taong tulad namin. Tahimik si Damian sandali, ngunit agad ding bumalik ang kanyang matigas na mukha. Kung ganoon, tumabi ka. Huwag ka nang istorbo sa kalsada. Aalis na sana siya nang mapansin muli ang kariton. May natira pang mga gulay na mukhang sariwa at maayos. Kanino lahat yan? Tanong niya. Akin to, tinda ko.
sagot ni Liza. Kung gusto ninyo, ibenta ko sa inyo ng mura. Napangiti si Damian, hindi dahil sa interes, kundi dahil sa pagiging agresibo ng dalaga. Mura? Sa tingin mo kailangan ko pa ng mura? Bilyonera ko. Ngunit sa halip na mainis, tumingin si Liza ng seryoso. Kahit bilyoner kayo, tao pa rin kayo. Kailangan ninyo pa rin kumain. At minsan, ang murang pagkain ang mas masarap kaysa sa mamahaling hindi mo naman mauubos. Hindi makapagsalita si Damian. May kakaibang bigat ang mga salita ng dalaga. Lumapit ang kanyang manager na si Roberto at bulong ng bulong sa kanya. Sir, iwanan na natin ito. Hindi sulit ang oras ninyo. Ngunit sa halip na umalis, nagdesisyon si Damian na magtanong pa. Ano bang pangalan mo? Liza po, sagot niya. Liza? Ulit ni Damian? Gusto mo bang magtrabaho? Nagulat si Liza. Trabaho po? Ano pong klase? Sa restaurant ko. Wala ka namang gagawin kundi tumulong. Maghugas ng plato, magayos ng gulay, o kahit ano. Kung kaya mong hilahin ang kariton, kaya mo ring tumulong doon. At mas malaki ang kikitain mo kaysa rito. Hindi nakasagot agad si Liza. Pumasok sa isip niya ang kanyang ina at kapatid. Malaking bagay nga kung magkakatrabaho siya sa isang establishmento. Pero takot din siya. Baka po hindi ko kayanin. Hindi po ako marunong sa mga mamahaling pagkain na niluluto sa restaurant. Mumisi si Damian, halos nam-aasar. Hindi mo naman kailangang magluto ng mamahaling pagkain. Basta may lakas ka at sipag, sapat na yun. O baka natatakot ka lang sumubok ng bago. Bumigat ang dibdib ni Liza. Hindi siya sanay na minamaliit, ngunit hindi rin siya sanay na inaanyayahan ng isang mayaman. Sa wakas, nagsalita siya. Kung para sa pamilya ko, tatanggapin ko. Pero sana wag ninyo akong lokohin. Hindi ko ugali ang sumuko sa trabaho. Tumingin si Damian kay Roberto. Sige, ayusin mo ang papeles. Simula bukas, si Liza ay parte na ng staff. Nagulap ang manager. Pero sir, isang karitonera? Paano kung hindi siya marunong makisama sa iba? Ngunit hindi na pinakinggan ni Damian ang pagtutol. Ako ang may-ari, ako ang magpapasya. Si Liza naman, habang nag-aayos ng mga naggalat na gulay, ay hindi alam kung dapat bang matuwa o kabahan. Ngayon pa lang, nararamdaman na niyang hindi magiging madali ang trabahong ito. Habang naglalakad pa uwi, dala ang mabigat na kariton at mabigat ring damdamin. Bumulong siya sa sarili. Kaya ko to, para kay nanay, para kay Mario. At sa gabing iyon, sa loob ng kanyang maliit na barong-barong, ikinuwento niya sa kanyang ina at kapatid ang alok ni Damian. Ate, talagang papasok ka na sa malaking restaurant? Tanong ni Mario, may halong tuwa at pag-aalala. Oo Mario, sagot ni Liza. Kahit mahirap, susubukan ko. Hindi na sapat ang pagkakariton. Baka ito na ang simula ng pagbabago natin. At doon nagsimula ang isang ugnayan, ang unang pagtagpo ng isang bilyonaryo at isang dalagang galing sa hirap. Isang pagkikita na magdadala ng unos, pagsubok at kalaunan ay magpapabago sa kanilang kapalaran. Kinabukasan, maaga pa lamang, ay nakapila na si Liza sa harap ng malaki at magarang restaurant. Bitbit niya ang isang lumang bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit at panyo. Ramdam niya ang kaba, lalo na't hindi pa siya kailanman nakapasok sa isang establishmento na ganito kasosyal. Sanay siyang sa palengke. Alikabok at putik ang kasama. Dito, malinis, mabango, at tila bawat sulok ay kumikinang. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng malamig na tingin ng mga empleyado. Ang ilan ay nagbubulungan habang pinagmamasdan ang kanyang simpleng pananamit at pawisang mukha. Yan ba yung bagong hire? Bulong ng isang waitress? Kariton lang ang pinagmulan. Sigurado akong tatagal ba siya dito? Lumapit si Roberto, ang manager, dala ang clipboard. So, ikaw si Liza. Ayon kay Sir Damian, magsisimula ka ngayon. Huwag kang magkamali. Wala akong tiwala sa'yo. Kung ako lang, hindi kita tatanggapin. Pero wala akong laban sa desisyon ng amo. Tumango lang si Liza. Pinipigilan ang panghihina ng loob. Opo, gagawin ko ang lahat para mapatunayan na kaya ko. Sa unang linggo niya, ipinadala siya agad sa kusina para maghugas ng plato at tumulong sa paghahanda ng mga gulay. Ngunit mabilis niyang naramdaman ang hirap ng trabaho. Hindi lang simpleng hugas.
Kinailangan niyang siguraduhing kintab ang bawat plato, baso at kubyertos dahil mamahaling tao ang dumadayo rito. Ang tubig ay halos laging mainit at sa dami ng ginagamit na kagamitan, hindi siya halos tumitigil sa pagtatrabaho. "Hoy, bilisan mo naman!" sigaw ni Marco, ang head chef, habang nakasandal at naninigarilyo sa gilid ng kusina. Kung ganyan kakabagal, tatambak ang hugasin at mapapahiya tayo sa mga customer. Pinagpawisan lalo si Liza. "Pasensya na po, Chef Marco, bibilisan ko pa po." Ngunit hindi yon sapat para tumigil ang mga pang-aasar ng ibang staff. Dati siyang nagkakariton, kaya pala parang kalye ang amoy dito. Bulong ng isa, na dinig niya. Kagatlabi lang si Liza. Pinilit niyang huwag umiyak. Sa isip niya, kung susuko ako agad, paano na si Nanay at si Mario? Kailangan kong kayanin ito. Isang gabi matapos ang trabaho, pagod na pagod siyang umuwi. Sa kanilang maliit na bahay, sinalubong siya ni Mario. "Ate, kumusta ang unang araw mo?" Mumiti siya kahit nanginginig ang mga kamay. "Mahira, ayos lang. Kailangan lang masanay. Ang mahalaga, may trabaho na ako." Tumingin siya sa kanyang ina na nakahiga pa rin. "Nay, kahit mahirap, tatagalan ko. Para sa inyo ito." Lumipas ang mga araw, hindi gumaan ang sitwasyon. Madalas siyang pagalitan ni Roberto dahil sa maliliit na pagkakamali. Minsan, mali ang naiserve na baso ng tubig. Minsan, hindi pantay ang pagkakaayos ng mga plato sa mesa. "Liza, hindi ito palengke. Dito, bawat kilos ay importante. Kung hindi mo kaya, lumayas ka na lang." Ngunit palaging may isang tao na nakapansin ng kanyang pagsusumikap. Si Carlo, ang waiter na naging kaibigan niya. "Huwag mong pansinin sila, Liza. Alam kong hirap ka, pero nakikita ko ang sipag mo. Hindi lahat ng tao dito ay masama." Mumiti si Liza, bahagyang nakahanap ng lakas ng loob. "Salamat, Carlo. Kung hindi dahil sa'yo, baka matagal na akong sumuko." Ngunit ang pinakamahirap ay ang mismong kusina. Maliban sa mabigat na trabaho, palaging mainit ang paligid, amoy mantika, at puno ng sigawan ng mga chef. Minsan, napaso si Liza habang naghuhugas at natapunan ng kumukulong tubig ang kanyang kamay. "Ay!" sigaw niya, ngunit imbes na tulungan siya ni Marco, nagtaas lang ito ng kilay. "Kung hindi mo kayang tiisin ang ganyan, hindi ka bagay dito. Baka mas bagay ka pa rin sa kariton mo." Hapdi at sakit ang naramdaman niya, ngunit hindi niya pinakita ang kanyang luha. Sa halip, binalutan niya ng basang tela ang kamay at ipinagpatuloy ang trabaho. Isang gabi, matapos ang mahaba at pagod na shift, naglalakad siyang mag-isa pauwi. Dala-dala ang bigat ng katawan at damdamin. Nakita niya ang restaurant mula sa malayo. Maganda ang ilaw, eleganteng nakatayo sa gitna ng syudad. Ngunit sa loob nipo, siya ay para bang alipin ng kapalaran. "Paya ko to," bulong niya sa sarili. "Hindi ako papayag na talunin nila ako." Sa mga araw na lumipas, kahit paulit-ulit siyang binabato ng pang-aalipusta at pinipilit ipahiya, natututo siyang mas maging matibay. Natutunan niyang mag-adjust sa bilis ng trabaho. Natutunan niyang tiisin ang hapdi ng katawan. At higit sa lahat, natutunan niyang magpakatatag laban sa mga taong gustong sirain ang kanyang loob. At sa likod ng lahat ng iyon, nagsimula nang mapansin ni Damian ang kakaibang bagay. Isang dalagang mahirap na hindi nagpapatinag kahit anong pangmamaliit ang maranasan. Para kay Liza, ito pa lamang ang simula ng kanyang pakikibaka. Ngunit sa puso niya, alam niyang bawat luha at bawat pasakit ay may kapalit na pagbabago sa kanilang buhay. At hindi niya alam, ang bawat hakbang na ginagawa niya sa loob ng restaurant ay unti-unti nang magbubukas ng mas malaking pinto ng kapalaran. Lumipas ang ilang linggo mula nang magsimula si Liza sa restaurant at bagamat natuto na siyang makibagay sa bilis ng trabaho, hindi pa rin naging madali ang lahat. Habang mas lumalalim ang kanyang pagkaunawa sa operasyon ng kusina, mas napapansin niya ang mga mali at suliranin na matagal nang naroroon. Ngunit tila hindi pinapansin ng mga nakatataas. Isang gabi, habang nagliligpit ng mga natirang pagkain, hindi maiwasang mapansin ni Liza ang sandamakmak na ulam na itinatapon. Mga steak na hindi nagalaw, mga sopas na hindi man lang natikman, at mga mamahaling sangkap na tuyo na lamang sa tabi ng kalan.
Napailing siya, kinakausap ang sarili. Sayang naman ang lahat ng to, ang daming pamilyang nagugutom, tapos tinatapon lang nila. Habang nakatanaw, nilapitan siya ni Carlo, ang waiter na palagi niyang kakampi. Hindi ka ba naaawa, Carlo? Ang dami nating tinatapon na pagkain gabi-gabi. Kung sa palengke pa ito, siguradong ubus agad. Sumulyap si Carlo at bumuntong hininga. Matagal ko nang nakikita yan, Liza, pero wala tayong magagawa. Ang sistema dito, laging sobra, laging mamahalin ang pinipilit iserve. Para daw sosyal ang dating. Hindi na nakatiis si Liza, pero walang pumapasok na customer. Kahit gaano pa kamahal, kung wala namang bumibili, wala ring saysay. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang biglang dumating si Marco, ang head chef. Narinig niya ang huling sinabi ni Liza at agad siyang umasim ang muka. Anong alam mo sa negosyo, ha? Isa ka lang karitonera. Huwag kang magsalita ng bagay na hindi mo naiintindihan. Chef, hindi naman ako nakikipagtalo. Sinasabi ko lang ang nakikita ko. Mahinahong sagot ni Liza, bagamat nanginginig na sa kaba. Tumawa ng mapang-asar si Marco. Kita mo na, sa ilang linggo lang dito, pakiramdam mo may karapatan ka ng magsalita. Tandaan mo, wala kang lugar dito kundi maghugas at magligpit. Tahimik si Liza, ngunit sa loob-loob niya ay nararamdaman niyang may katotohanan sa kanyang obserbasyon. Sa tuwing nakikita niyang halos walang pumapasok na customer, alam niyang hindi simpleng pagod lang ang binabalikat niya, kundi pati ang bigat ng isang sistemang sablay. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga gulay, napansin niyang bulok at lanta ang ilan sa mga dumarating na supply. Bakit ganito ang mga gulay? Hindi ba dapat sariwa ang dinadala dito? Tanong niya sa isang delivery boy. Nagkibit balikat lang ang lalaki. Ganito talaga, ma'am. Order ng head chef yan. Mas mura kasi. Kahit lanta, gagawin namang sopas o ilulupog sa sarsa. Hindi napigilan ni Liza ang pagkadismaya. Paano magkakaroon ng kalidad ang pagkain kung ganito ang sistema? Tanong niya sa sarili. Kinagabihan, kinausap niya si Carlo. Kung magpapatuloy ito, hindi talaga aangat ang restaurant. Ang mahal nga ng presyo. Pero bulok at lanta ang ginagamit. Sino ang babalik? Tumango si Carlo, bagamat kita rin ang takot. Alam ko, Liza, pero mahirap magsalita. Baka mawalan tayo ng trabaho. Lalo ka na, baguhan ka lang. Ngunit mas tumitibay ang loob ni Liza. Nakikita niyang hindi lang siya ang nahihirapan, kundi lahat ng empleyado. Halos araw-araw, reklamo ang laman ng bibig ng mga waiter. Ang hirap mag-serve ng pagkaing alam mong hindi sulit sa binabayad ng customer. Minsan ay bulong ng isa. At hindi lamang iyon, madalas ding nalilito ang mga staff sa orders. Ang menu ay sobrang komplikado. May mga pangalan ng putahe na mahirap bigkasin at kung minsan ay hindi maintindihan ng mismong customer. Isang gabi, may dumating na pamilya na umalis agad matapos hindi maintindihan ang menu. Sayang, sana sila na ang unang bumalik dito. Bulong ng isang waitress habang nanlumo. Doon mas tumibay ang isip ni Liza. May mali talaga sa sistema. Pero paano ko sasabihin? At sino ang makikinig sa isang tulad ko? Isang gabi, pag-uwi sa kanilang bahay, ibinahagi niya kay Nanay Rosa ang kanyang saloobin. Nay, hindi ko na alam kung paano. Ang daming problema sa restaurant. Sayang ang pagkain, bulok ang supply, at ang menu, hindi maintindihan ng mga tao. Umubo si Aling Rosa at hinawakan ng kamay ng anak. Anak, kung nakikita mong mali, gamitin mo ang puso mo. Huwag kang matakot magsalita kung alam mong makakatulong. Hindi hadlang ang kahirapan para magsabi ng tama. Napaluha si Liza. Pero Nay, baka pagtawanan lang nila ako. Isa lang akong karitonera. Mumiti ang ina. Anak, minsan, ang pinakamahalagang sagot ay nanggagaling sa mga taong galing sa hirap. Dahil sila ang nakakaunawa kung ano ang tunay na kailangan ng tao. Kinabukasan, bumalik si Liza sa trabaho na dala ang bigat ng desisyon. Habang nasa usina, pinagmamasdan niyang muli ang takbo ng trabaho, ang mga pagkain, ang mga staff, at ang walang saysay na sistema. Ramdam niyang oras na para gumawa ng pagbabago, ngunit hindi pa niya alam kung paano siya magsisimula. Sa kanyang puso,
unti-unti nang nabubuo ang tapang. Alam niyang hindi siya pwedeng manahimik habang lumulubog ang restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan. Ngunit higit sa lahat, alam niyang ang bawat desisyong gagawin niya ay hindi lang para sa sarili niya, kundi para rin sa kinabukasan ng kanyang pamilya. At doon nagsimula ang lihim na apoy sa kanyang kalooban. Isang apoy na magtutulak sa kanya upang unti-unting baguhin ang landas ng restaurant na matagal nang lugmo sa pagkatalo. Isang hapon, matapos ang nakakapagod na shift, nakaupo si Liza sa likod ng kusina. Pinagpapahingahan ang kanyang mga kamay na namumula dahil sa paulit-ulit na paghuhugas ng plato at pagkakababad sa mainit na tubig. Nakatitig siya sa mga natirang gulay na halos hindi nagalaw. May mga repolyo at kamatis na kung hindi gagamiting kinabukasan ay itatapon na lang. Naisip niya ang kanyang ina at kapatid na madalas kulang ang kinakain. Kung ako lang ang may kontrol dito, walang masasayang na pagkain, bulong niya sa sarili. Habang pinagmamasdan ang mga sangkap, napansin ni Carlo na lumapit sa kanya. "Liza, bakit malalim ang iniisip mo?" Tanong niya habang hawak ang tray ng mga baso. "Carlo, sayang ang mga ito. Ang daming gulay pero itatapon lang. Alam mo, sa palengke, kahit simpleng adobo o ginisang gulay, mabenta agad. Bakit hindi natin subukan dito?" Napangiti si Carlo. "Sinasabi mo bang magluluto ka? Sa restaurant ng ganito ka sosyal?" "Bakit hindi?" sagot ni Liza. "Kung bibigyan lang ako ng pagkakataon, kaya kong gumawa ng pagkain na mura, masarap at mas kilala ng mga tao." Nag-isip si Carlo sandali, saka nagkibit balikat. "Kung naniniwala ka, subukan mo. Hindi naman malalaman kung hindi tatangkain." Kinabukasan, habang abala ang lahat sa paghahanda ng mamahaling menu para sa iilang customer, naglakas loob si Liza na gumamit ng mga gulay na halos hindi nagamit. Pinagsama-sama niya ang kamatis, sibuyas, bawang at kaunting karne mula sa mga tira-tira. Habang naghahalo siya sa kawali, napuno ng amoy ng adobo ang kusina. Isang halimuyak na agad nagpaikot sa ulo ng ilang staff. "Ano yan? Sinong nagluluto?" Singhal ni Marco, ang head chef. "Hindi yan kasama sa menu." Agad na sumabat si Carlo. "Chef, hayaan na natin. Sayang din kung itatapon lang. Tingnan natin kung anong mangyayari." Kahit masama ang loob, pinabayaan na rin ni Marco. Pagkatapos ng ilang minuto, natapos ni Liza ang isang simpleng adobo na may kasamang ginisang gulay. Inalok niya ito sa ilang empleyado. Nagulat sila sa lasa. "Grabe ang sarap, parang lutong bahay talaga," sabi ng isang waitress habang tuwang-tuwa. "Mas gusto ko to kaysa sa mga mamahaling pagkain dito," dagdag ng isa. Nagulat si Liza, hindi niya inasahan ang ganoong papuri. "Talaga bang masarap?" tanong niya, halos mangiyak-ngiyak sa tuwa. "Oo, Liza," sagot ni Carlo. "At kung magustuhan ito ni Sir Damian, baka may pag-asa tayong mabago ang sistema rito." Nagkataon na pumasok si Damian sa kusina para tingnan ang operasyon. Naamoy niya agad ang niluto ni Liza. "Ano na namang kalokohan to?" tanong niya, nakakunot ang noo. Napalinok si Liza, nanginginig ang kamay habang iniabot ang isang plato. "Sir, ito po ay niluto ko gamit ang mga gulay na hindi na sana gagamitin." "Pasensya na po kung hindi maganda, pero gusto ko lang subukan." Tinitigan siya ni Damian, halatang nag-aalinlangan. Ngunit kinuha rin niya ang tinidor at tinikman ang adobo. Pagmuya niya, hindi niya maipaliwanag ang naramdaman. Ang lasa ay puno ng alaala. Lutong probinsya, lutong nanay, lutong hindi kayang pantayan ng kahit anong mamahaling putahe. Mahina niyang tugon. Tila ayaw ipakita ang totoong nararamdaman. Hindi naman masama. Ngunit bago pa siya makaalis, narinig nilang nagkomento ang isang customer na dumaan sa kusina. "Ano ba yung amoy na yan? Ang bango! Mayroon ba kayong ganoon sa menu? Gusto ko sanang umorder." Nagkatinginan ng lahat. Si Damian, kahit pinipigilan, pa'y napilitang ngumiti. "Sige, subukan nating ilagay ito bilang espesyal na putahe ngayong gabi." Nagulat si Liza at halos maluha. "Salamat po, sir." Kinagabihan, inilabas sa dining area ang bagong putahe. Ilang mesa ang umorder at halos lahat ay natuwa. "Ang sarap! Hindi ko inakalang sa isang ganitong restaurant may ganitong lutong bahay,"
Sigaw ng isang customer. Nang matapos ang gabi, tuwang-tuwa ang ilang staff. Lumapit si Carlo kay Liza. Kita mo na? Kaya mo. Ikaw ang nagbigay ng bagong simula sa restaurant na ito. Ngunit hindi lahat ay masaya. Si Marco, ang head chef, ay halatang galit. Hindi siya chef, isa lang siyang hugas plato, at siya pa ang papuriin? Hindi ko matatanggap to. Narinig ito ni Liza at napayuko. Ngunit sa puso niya, ramdam niyang ito ang unang hakbang patungo sa pagbabago. Kahit maliit, pinatunayan niyang kaya niyang makagawa ng pagkakaiba. At sa gabing iyon, habang naglalakad pa uwi, nakangiti si Liza sa kabila ng pagod. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Minsan, ang pinakamahalagang sagot ay nanggagaling sa mga taong galing sa hirap. Ngayon, unti-unti niyang nakikita na totoo ito. Sa paglalakad, bumulong siya sa sarili. Hindi ito ang katapusan, ito ang simula. Sa unang beses mula nang siya'y pumasok sa restaurant, ramdam niyang hindi lang siya basta empleyado. May boses siya, may kakayahan, at may kapangyarihan siyang magdala ng pagbabago. Kinabukasan, may kakaibang sigla sa restaurant. Ang karaniwang tahimik at malamig na ambiance ay biglang nagkaroon ng masiglang enerhiya. Lahat ng staff ay nag-uusap tungkol sa bagong putaheng iniluto ni Liza kagabi. Ang adobong Liza na tawag ng ilan ay naging usap-usapan hindi lamang sa loob kundi maging sa ilang customers na bumalik para muling tikman ito. Habang inaayos ni Liza ang mga gulay sa kusina, nilapitan siya ng isang waitress na dati laging nang aalipusta. Liza, ikaw ba talaga ang nagluto ng adobo kagabi? Ang sarap! Grabe! Kahit ako nagustuhan ko. Napangiti si Liza, medyo nagulat sa pagbabago ng tono. Oo, ako nga po. Salamat kung nagustuhan ninyo. Si Carlo, na nakangiti mula sa malayo, ay lumapit din. Kita mo? Sabi ko sa iyo hindi lahat ng tao bulag sa sipag at talento mo. Ngunit sa kabilang banda, hindi matanggap ni Marco ang nangyari. Sa meeting ng staff kinabukasan, harap-harapan niyang tinanong si Damian, "Sir, hindi ba't nakakahiya? Restaurant tayo para sa mayayaman, tapos lutong bahay lang ang ilalagay sa menu?" Sumandal si Damian sa kanyang upuan, tahimik ngunit seryoso. Hindi importante kung lutong bahay o lutong restaurant. Ang mahalaga, may bumabalik na customer. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong may pag-asa pa ang negosyo kong ito. Lalong nag-init ang ulo ni Marco. Kung ganyan, bakit pa ako nandito? Ano na lang ang silbi ko bilang head chef kung isang hugas plato ang mas pinupuri kaysa sa akin? Tiningnan siya ni Damian ng malamig. Marco, trabaho mo pa rin ang maging chef. Pero kung hindi mo kayang tanggapin na may ibang ideya na mas gumagana, baka kailangan mong mag-isip kung tama pa bang manatili ka rito. Natahimik ang buong staff. Halos hindi makapaniwala ang lahat na pinagsabihan ng amo ang kanilang matagal nang kinatatakutang chef. Napatingin sila kay Liza, na nanatiling nakayuko. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang kakaibang kislap ng pag-asa. Dumating ang gabi at muling inilabas sa menu ang kanyang putahe. Hindi lang iilan, kundi halos kalahati ng mga customer ang umorder nito. May isang pamilya pa na tuwang-tuwa habang kumakain. Ganito ang hanap namin, yung pagkain na may lasa ng tahanan. Hindi puro arte, hindi puro dekorasyon. Ito ang pabalik-balikan namin. Narinig yun ni Damian mula sa kanyang mesa. Napatingin siya kay Liza na abala sa kusina. At sa unang pagkakataon, bahagyang lumambot ang kanyang puso. Siguro nga, may tama siya. Ang simpleng adobo ang nagbalik ng sigla sa lugar na ito. Bulong niya sa sarili. Kinagabihan, bago matapos ang shift, nilapitan ni Carlo si Liza. Liza, nararamdaman mo ba? Unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin. Kung dati, halos walang customer. Ngayon, may mga bumabalik na. At lahat dahil sa'yo. Napangiti si Liza ngunit nagpigil ng luha. Hindi ko magagawa to kung hindi mo rin ako sinuportahan, Carlo. Salamat. Ngunit hindi lahat ay pabor sa pagbabago. Si Marco, sa kabila ng mga nangyayari, ay palihim na nag-iisip ng paraan
para sirain ang pangalan ni Liza. Hindi ako papayag na isang hamak na karitonera lang ang sisira sa reputasyon ko bilang chef. Bulong niya habang nag-iimpake ng mga sangkap. Samantala, sa kanilang bahay, masaya si Mario nang marinig ang balita mula sa ate niya. Ate, ikaw pala ang nagluto ng pagkaing pinag-uusapan sa restaurant? Ang galing mo naman! Siguradong magiging proud si nanay. Umiling si Liza, pilit na ngumiti. Wala pa ito, Mario. Simula pa lang ito. Mahaba pa ang daan, pero umaasa ako na magtutuloy-tuloy ang lahat. Napansin ni Nanay Rosa ang ningning sa mata ng anak. Anak, tandaan mo, hindi lahat ng laban ay madali. Pero kung may puso ka sa ginagawa mo, makakamtan mo ang tagumpay. At ngayon pa lang, ipinagmamalaki na kita. Sa restaurant, patuloy na dumadami ang mga customers. Ang mga review sa social media ay nag-umpisa ng lumabas. Hidden gem, sabi ng isa. Finally, a restaurant that brings real comfort food. Komento ng isa pa. At sa loob lamang ng ilang araw, muling nagkaroon ng pag-asa ang restaurant. Hindi pa man lubos na maayos ang lahat, malinaw na nagsisimula ng umikot ang kapalaran. Ngunit para kay Liza, ang tagumpay na ito ay hindi lamang tungkol sa adobo o sa bagong putahe. Ito ay patunay na kahit isang hamak na karitonera, may kakayahang baguhin ang isang mundo na dati sarado para sa kanya. Habang nakahiga siya kinagabihan, nakatingin sa kisame ng kanilang barong-barong. Ramdam niya ang pagod, ngunit higit pa roon ay ang saya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na tagumpay. Isang tagumpay na hindi lang para sa kanya, kundi para sa pamilya at sa mga taong umaasa rin ng pagbabago. At sa puso niya, alam niyang ito pa lang ang simula. Sapagkat sa bawat tagumpay, darating din ang mas malalaking pagsubok na susubok sa kanyang tapang at paninindigan. Mabilis ang naging pag-angat ng restaurant mula nang ipakilala ang lutong bahay na putahe ni Liza. Ngunit habang dumarami ang mga papuri at pumabalik ang mga customer, lalong sumisidhi ang galit at inggit ni Marco, ang head chef na dati kinakatakutan ng lahat. Para sa kanya, isang malaking insulto na mas napapansin at pinupuri ang isang dating hugas plato kaysa sa kanya na may taon ng karanasan sa kusina. Isang gabi, nang matapos ang shift, pumasok si Marco sa kusina kung saan naroon ang mga natirang sangkap ni Liza. Tahimik siyang nagbukas ng ilang kahon ng gulay at dahan-dahang naglagay ng panis na karne ay bulok na sibuyas sa lugar na nakalaan para sa niluluto ni Liza kinabukasan. Tingnan natin kung magugustuhan pa nila ang niluluto mo kapag ito ang ginamit mo, bulong niya habang nakangisi. Kinabukasan, maagang pumasok si Liza. Tulad ng nakasanayan, masigla siyang nag-ayos ng mga sangkap para sa bagong putahe na gagawin niya. Hindi niya namalayang may halo palang sirang sangkap sa kanyang mesa. Habang abala siya sa pagluluto, pumasok si Carlo at napansin ang kakaibang amoy. Liza, parang may hindi tama sa karne na gamit mo. Napahinto si Liza at naamoy din ang medyo maasim na singaw mula sa kawali. Kinabahan siya at agad na itinabi ang ulam. Salamat, Carlo. Kung hindi mo nasabi, baka nailabas ko ito sa mga customer. Ngunit sa kasamaang palad, hindi lahat ng naluto ay naitabi. May isang order na nakalusot at na-serve sa mesa ng isang grupo ng mga estudyante. Pagkakain nila ng ilang subo, agad silang napangiwi. Ano to? Ang sama ng lasa! Reklamo ng isa. Agad na tinawag ang manager na si Roberto. Pasensya na po, sir. Papalitan ka agad. Ngunit huli na, narinig na ng ibang customer ang reklamo at kumalat ang bulong-bulungan. Hindi ba't ito yung espesyal na putahe na pinagmamalaki nila? Nang dumating si Damian, mainit ang ulo nito. Ano na naman ito, Lisa? Hindi ba't ikaw ang may hawak ng espesyal na putahe? Bakit puro reklamo ang naririnig ko? Nanginginig ang boses ni Lisa. Sir, hindi ko po alam kung bakit nangyari ito. Gumamit lang po ako ng mga sangkap na nasa mesa ko. Hindi ko sinasadyang masira ang pagkain. Sumingit si Marco, nagkunwaring nag-aalala. Sir, sinabi ko na dati pa, hindi siya chef. Hindi siya marunong pumili ng tamang sangkap. Ngayon tingnan niyo ang nangyari. Nasira ang reputasyon ng restaurant dahil sa kanya.
Nanlumo si Lisa. Napatingin siya kay Damian na halatang nagdadalawang isip. Bibigyan pa ba natin siya ng pagkakataon? Ilang beses na siyang nagkakamali. Sabi ni Roberto na tila kakampi ni Marco. Ngunit sa puntong iyon, muling tumindig si Carlo. Sir, hindi kasalanan ni Liza ang lahat ng ito. Ako mismo ang nakakita. May mga sirang sangkap sa mesa niya. At kilala ko siya. Maingat siya sa lahat ng ginagawa. Hindi siya papayag na mailabas ang ganitong klase ng pagkain kung hindi siya sinabutahe. Nagulat si Damian. Sinabutahe? Hindi ko pa kayang patunayan, pero imposible kay Liza na hindi mapansin ang sirang sangkap kung hindi sinadya itong ihalo sa mesa niya. Dagdag ni Carlo. Tumahimik si Damian, tila nag-iisip. Samantala, si Liza, bagamat halos maluha, ay nagsalita. Sir, alam ko mahirap paniwalaan, pero hindi ko po intensyon na sirain ang pangalan ng restaurant ninyo. Kung kailangan niyong tanggalin ako, tatanggapin ko. Pero sana maniwala kayo na ginawa ko ang lahat para maging maayos ang trabaho ko. Nakatingin sa kanya si Damian. Kita ang halong galit at pag-aalinlangan sa mga mata. Ngunit sa likod ni Po, naalala niya ang lasa ng adobo ni Lisa, isang lasa ng katapatan at tunay na malasakit. Hindi pa ako magdedesisyon ngayon, mariing sabi ni Damian. Lisa, magpahinga ka muna. At kayong lahat, ayusin niyo ang serbisyo. Hindi ako papayag na masira muli ang pangalan ng restaurant na ito. Nang gabing iyon, umuwi si Lisa na bitbit ang bigat ng pagkabigo. Nay Mario, sabi niya sa kanilang maliit na tahanan, baka hindi na ako magtagal sa trabaho. May nangyaring hindi maganda. Lumapit si Mario, hawak ang kamay ng ate niya. Ate, kahit anong mangyari, alam namin ni nanay na hindi mo sisirain ang pangalan mo. Alam naming mabuti kang tao. Ngumiti si Nanay Rosa, bagamat mahina ang tinig. Anak, minsan, masusubok talaga ang pagkatao natin. Pero tandaan mo, ang katotohanan ay laging lumalabas. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Habang nakahiga si Liza, nakatitig sa kisame, binalikan niya ang lahat ng nangyari. Oo. Nasira ang unang tiwala sa kanya, pero alam niyang hindi siya susuko. Kung may naninira sa akin, mas lalo kong patutunayan na mali sila. Bulong niya sa sarili. Sa kabilang banda, si Marco, na nakaupo sa isang bar matapos ang trabaho, ay ngumisi habang iniinom ang alak niya. Hindi pa ito ang huli. Sisiguraduhin kung hindi ka magtatagal dito, Liza. Bulong niya habang puno ng inggit at galit. Ngunit hindi niya alam, ang kanyang ginawa ay hindi tuluyang magpapabagsak kay Liza. Sa halip, ito ang magiging mitsa para mas lalo niyang ipakita ang kanyang tapang, sipag at galing. Isang hakbang tungo sa mas matibay na pagbabalik. Ilang araw matapos ang insidenteng halos ikasira ng pangalan ni Liza, ramdam niya ang malamig na tingin ng ilang kasamahan. Bawat kilos niya sa kusina ay pinagmamasdan at may ilan pang nagbubulong-bulungan na parang sabik na sabik siyang bumagsak. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, pinili niyang manatili at ipakita na hindi siya madaling matitinag. Isang umaga, habang inaayos ang mga gulay, napansin niya na muli na namang may ilang lanta at bulok na sangkap. Hindi na siya nag-atubili. Agad niyang dinala ang mga ito kay Damian. Sir, gusto ko lang pong ipakita sa inyo. Ito ang dumadating na supply para sa kusina. Kung ganito pong ginagamit namin, kahit anong luto ang gawin ko, tiyak hindi magiging maganda ang resulta. Inipigan siya ni Damian, nakakunot ang noo ngunit halatang nakikinig. At ano ang palagay mo ang dapat gawin? Huminga ng malalim si Liza. Makipag-ugnayan po tayo direkta sa mga magsasaka. Doon ako dati bumibili ng paninda para sa kariton ko. Mas mura, mas sariwa at iyak ang kalidad. Tahimik si Damian. Kita sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan. Ngunit hindi niya maitatanggi ang katotohanan sa mga sinabi ni Liza. Kung kaya mong ayusin ang kontak na iyan, sige, subukan natin. Kinabukasan, sinamahan ni Liza si Carlo at dalawang staff sa palengke at sa ilang baryo. Doon ipinakilala niya ang ilang magsasakang matagal na niyang kakilala. Mang Berto, ito po si Sir Damian, may-ari ng restaurant kung saan ako nagtatrabaho. Baka po pwede tayong makipagkasundo sa supply ng gulay. Nakangiti si Mang Berto.
Kung si Liza ang nagdala, tiyak may tiwala kami. Siya ang suki naming hindi kailanmang nandaya. Kung para sa restaurant ito, mas gagandahan pa namin ang paninda. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Damian ang simpleng pakikisalamuha sa mga magsasaka. Tahimik lang siyang nakamasid, ngunit sa puso niya, naramdaman niyang may kakaibang gawi si Liza. Isang tapang at diskarte na hindi niya makita sa mga taong sanay na sa marangyang negosyo. Pagbalik nila sa restaurant, ginamit ni Liza ang mga bagong gulay upang maghanda ng panibagong putahe. Pinagsama niya ang sariwang repolyo, baboy at kaunting sahog mula sa lokal na palengke upang makagawa ng ginisang repolyo na may kakaibang timpla. Tikman niyo po! Alok niya kay Damian at sa mga staff. Nang matikman nila, nagulat si Damian. Ito ang lasa ng totoong pagkain. Simple, ngunit nakakainganyo. Parang lasa ng tahanan. Napatango rin si Carlo. Tama sir, ito ang kailangan ng mga customer. Hindi komplikado pero ramdam ang puso sa bawat subo. Nagsimulang mabuo ang panibagong plano. Pinayagan ni Damian si Liza na gumawa ng bagong menu na binubuo ng mga simpleng lutong Pinoy gamit ang sariwang sangkap mula sa mga magsasaka. Sa halip na tanggalin siya, mas binigyan siya ng tiwala. Ngunit hindi ibig sabihin ay tuluyang nawala ang mga problema. Mas lalo pang naging matindi ang galit ni Marco. Nang makita niyang pinayagan si Liza na magmungkahi ng menu, halos pasabog ang kanyang damdamin. Hindi ko tatanggapin na isang dating karitonera ang mas nanginibabaw kaysa sa akin. Wala siyang alam sa culinary arts. Marco, kung ayaw mong makibagay, malaya kang umalis. Malamig na sagot ni Damian nang minsang nagharap sila. Pero kung mananatili ka, dapat mong tanggapin na lahat ng ideya, kahit galing sa pinakamababang empleyado, ay may puwang dito. Dahil dito, mas lalong naging agresibo si Marco sa pagpuna kay Liza. Mali ang hiwa mo, hindi pantay. Wala kang alam sa kusina. Ngunit sa halip na masaktan, pinili ni Liza na manatiling tahimik at patunayan sa gawa ang kanyang kakayahan. Habang abala siya sa pag-aaral ng iba't ibang lutong bahay mula sa mga matatandang tindera sa palengke, natutunan niya ang mga sikreto ng pagluluto na hindi mababasa sa libro. Anak, kapag nagluluto ka ng sinigang, huwag mong kalimutan ang puso. Dapat maramdaman ang kakain na may pagmamahal sa bawat sabaw. Wika ng isang allen na nagturo sa kanya. Araw-araw. Dinadala ni Liza ang mga natutunan niya sa kusina ng restaurant. Unti-unti, bumabalik ang mga customer. Marami ang natutuwa sa bago nilang putahe na mura, masarap, at madaling maunawaan. Ito ang hinahanap namin. Wika ng isang mag-asawang customer. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para makakain ng masarap. Habang lumalakas ang kumpiyansa ni Liza, nagsimula ring mabuo ang tiwala ni Damian sa kanya. Isang gabi, tinawag siya nito sa opisina. Liza, hindi ko akalaing may ganito kang kakayahan. Akala ko, isa ka lang sa mga nagbabalak ng simpleng trabaho rito. Pero ngayon, nakikita kong kaya mong baguhin ang direksyon ng restaurant. Napayuko si Liza, halos hindi makapaniwala. Sir, hindi ko po ito ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko po ito dahil sayang kung tuluyang magsasara ang restaurant. At higit sa lahat, gusto ko pong may mapuntahan ng mga tao na makakakain ng masarap at abot kaya. Ngumiti si Damian bahagyang malambing kaysa dati. At dahil diyan, bibigyan pa kita ng mas malaking pagkakataon. Pero tandaan mo, mas mabigat na responsibilidad ang kaakibat niyan. Handa ka ba? Tumingin si Liza ng diretsyo. Handa po, sir. Para sa inyo, para sa restaurant, at higit sa lahat, para sa pamilya ko. At doon nagsimula ang panibagong yugto para kay Liza. Sa kabila ng sabotaheng naranasan niya, muli siyang bumangon. Mas matibay, mas determinado, at mas handa sa mga susunod pang laban na magpapanday sa kanyang kapalaran. Makalipas ang ilang linggo nang walang sawang pagsusumikap, unti-unting nagbago ang mukha ng restaurant. Ang dating halos walang customer ay biglang napuno ng mga taong sabik na matikman ang bagong menu na ipinakilala ni Liza.
Ang simpleng mga lutong bahay gaya ng sinigang, adobo at ginisang gulay ay naging paborito ng lahat. Kahit ang mga mayayaman ay natuwa dahil sa wakas ay nakahanap sila ng lugar na hindi lang nagpapakita ng ganda kundi nag-aalok ng tunay na lasa. Isang hapon, halos puno ang lahat ng mesa. Abala ang mga waiter sa pagdala ng mga order habang si Liza ay nasa kusina, nakikipagtulungan sa iba pang staff. Hindi na siya basta hugas plato lamang. Siya na ngayon ang tumutulong magdisenyo ng mga putahe at nagtatakda ng kalidad ng bawat ilalabas na pagkain. Liza, ang dami na namang umu-order ng adobo mo. Sigaw ng isang waitress habang pawis na pawis sa kakalakad. Napangiti si Liza at agad na nag-utos sa kusina. Sige, dagdagan natin ang luto. Siguraduhin yung tama ang timpla. Dapat kahit pang 10 plato pa ito, pareho pa rin ang lasa. Sa dining area, may ilang estudyante ang nagkwentuhan. Dumadami ang online reviews. Nakangiti si Damian, hindi maitago ang tuwa. Maganda, pero hindi tayo dapat maging kampante. Kailangan nating panatilihin ang kalidad. Tumalikod siya at tinitigan si Liza. Alam kong malaki ang bahagi mo rito. Hindi ko aakalain na isang simpleng karitonera ang magbabalik ng sigla sa negosyo ko. Napayuko si Liza, nahihiya ngunit masaya. Ginawa ko lang po ang alam kong tama. Wala pong espesyal sa akin. Naisip ko lang na kung gusto nating may bumalik na customer, kailangan nating ibigay ang pagkaing talagang hinahanap nila, yung may lasa ng tahanan. Ngunit hindi lahat ay masaya. Sa isang sulok, nakamasid si Marco. Bagamat hindi na siya kasing yabang, tulad ng dati, matapos masabon ni Damian, hindi pa rin siya tuluyang tumanggap. Hindi matatapos dito. Hindi ko papayag na siya lang ang bida, bulong niya sa sarili habang nanlilisik ang mga mata. Sa kabila ng kanyang masamang iniisip, mas lalo pang dumagsa ang mga customer sa restaurant. Isang gabi, dumating ang isang kilalang food critic. Kilala siya sa pagiging istrikto at sa pagbagsak ng maraming restoran dahil sa negatibong review. Kinabahan ng lahat, lalo na si Roberto at ang mga waiter. Liza, ikaw ang bahala, sabi ni Damian bago siya lumabas ng opisina. Kung kaya mong mapa-impress siya, tiyak lalong aangat ang pangalan natin. Nagpigil ng kaba si Liza. Sige po sir, gagawin ko ang lahat. Pinili niyang maghain ng 3 putahe, adobo, sinigang at ginisang gulay. Hindi siya nagpasikat gamit ang mamahaling sangkap o magarang plating. Sa halip, simple at tapat ang kanyang inihanda. Pagkakita ng food critic, kita ang gulat nito. Ito lang ba? Simpleng putahe? Ngunit nang tikman niya, napangiti siya. Ito ang unang beses sa matagal na panahon na nakaramdam ako ng pagkain na may kwento. Lutong bahay, lutong may puso. Kinabukasan, lumabas ang review sa pahayagan at social media. Isang restoran na bumabalik sa ugat ng lasa, hindi sa arte, kundi sa tunay na pagkain. Ang adobo nila ang isa sa pinakamahusay na natikman ko. Mula noon, halos araw-araw ay puno ang restoran. Maging ang mga dating hindi pumapansin sa kanila ay nagsimulang dumating. Ang kita ay lumobo ng gusto at nakilala sila bilang bagong destinasyon para sa mga mahilig kumain. Liza, tingnan mo, sigaw ni Carlo, isang gabi habang hawak ang cellphone. Trending tayo sa social media. Ang daming nagpo-post ng pictures ng pagkain mo. Natawa si Liza halos hindi makapaniwala. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari. Dati, pangarap ko lang na makapagtayo ng maliit na kainan. Ngayon, nandito ako, bahagi ng isang restaurant na muling nabuhay. Ngunit higit pa sa pera o kasikatan, ang mahalaga kay Liza ay ang respeto at pagkilala na unti-unti na niyang natatanggap mula sa pagiging karitonera na madalas pagtawanan. Na yun siya ang dahilan kung bakit nagbalik ang buhay sa isang naluluging negosyo. At habang pinagmamasdan niya ang masayang mukha ng mga customer, alam niyang mas marami pang laban ang naghihintay. Ngunit sa puso niya, buo ang paniniwala na kung nakayanan niya ang lahat ng unos noon, mas lalo niyang kakayanin ang mga darating pa. Mabilis ang naging pagbabago ng restaurant sa pamumuno ni Damian at sa tulong ng mga ideya ni Liza. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon,
Isang bagong pagsubok ang dumating na muling yayanig sa kanilang pinaghirapan. Isang araw, habang abala sila sa kusina, pumasok si Roberto, dala ang balitang ikinabahala ng lahat. Sir Damian, may bagong bukas na international fast food chain sa kabilang kanto. Aniya habang hawak ang dyaryo kung saan nakabalandra ang malaking advertisement. Sila ang isa sa pinakamalakas sa buong mundo. Kilala sila sa mabilis na serbisyo, mura at malalaking promo. Sigurado akong maaapektuhan tayo. Napatigil ang lahat ng empleyado. Ang dating masayang enerhiya ay napalitan ng kaba at pangamba. Kung ganoon, babalik na naman tayo sa dati? Baka mawalan tayo ng customer, bulong ng isang waiter. Ngunit si Liza, bagamat ramdam ang takot, ay piniling manindigan. Hindi tayo dapat sumuko agad. Oo, mabilis sila at mura, pero wala silang meron tayo. Ang pusong nasa pagkain. Hindi kayang pantayan ng kahit anong makina o sistema ang lasa ng pagkaing niluto ng may pagmamahal. Napatingin sa kanya si Damian, tahimik ngunit halatang nakikinig. Sa likod ng kanyang isip, bumalik ang mga alaala noong halos isara na niya ang restaurant. Ngayon, isa na namang malaking kalaban ang humaharap sa kanila. Ilang araw matapos magbukas ang fast food chain, ramdam agad ang epekto. May mga regular na customer na tumigil sa pagpunta. Ang ilan ay curious na sinubukan ng bagong kainan at hindi na bumalik. Unti-unting bumaba ang bilang ng orders. Lisa, ano na ang gagawin natin? Tanong ni Carlo habang sabay silang nag-aayos ng mesa. Kung magpapatuloy ito, baka bumalik tayo sa lugi. Nag-isip si Lisa at sa isang pulong ng staff, nagsalita siya ng may lakas ng loob. Hindi natin sila matatalo sa bilis. Hindi natin sila matatalo sa dami ng branches. Pero matatalo natin sila sa malasakit. Ang restaurant natin ay hindi lang basta lugar para kumain. Ito ang tahanan ng mga taong naghahanap ng ginhawa ng alaala ng lutong bahay. Dapat mas pagtibayin natin yun. Ngumipi si Damian at sa wakas ay nagsalita. Tama si Lisa, hindi natin kailangang kopyahin ang sistema ng kalaban. Kailangan lang nating ipakita na iba tayo. Simula ngayon, gagawa tayo ng promosyon na hindi nila kayang tapatan. Sa sumunod na linggo, naglunsad sila ng bagong kampanya, Kainang May Kwento. Sa bawat putahe, inilalagay nila sa menu ang kwento kung paano ito niluluto sa iba't ibang tahanan sa Pilipinas. Halimbawa, ang sinigang ay may kasamang maliit na kwento kung paano ito karaniwang inihahain sa mga probinsya tuwing tagulan. Ang adobo ay may kasamang istorya kung paano ito naging simbolo ng bawat tahanan. Hindi nagtagal, naging viral ang kampanya. Maraming tao ang natuwa sa kakaibang ideya. Hindi lang sila basta restaurant, para kang kumakain ng alaala, sabi ng isang customer na nag-post sa social media. Ngunit hindi pa rin tuluyang nawawala ang banta ng fast food chain. May mga araw na mas marami pa rin ang pumipila roon kaysa sa kanilang restaurant. At dito nagsimula ang pagkakaroon ng tensyon sa mga empleyado. Baka hindi magtagal, mawalan tayo ng trabaho, bulong ng isa. Paano kung hindi magtagumpay ang kampanya natin? Narinig iyon ni Liza at agad na lumapit. Wala tayong mararating kung puro takot lang ang iisipin natin. Ang kailangan natin ay magtulungan. Kung hindi kayo naniniwala, paano pa tayo paniniwalaan ng mga customer? Sa mga panahong iyon, lalo siyang naging inspirasyon sa kanyang mga kasama. Kahit pagod na pagod, palagi siyang nakangiti at inuuna ang kapakanan ng iba. Kapag may napapagalitan si Roberto, siya ang unang magtatanggol. Kapag may nahihirapan sa trabaho, siya ang unang tutulong. Isang gabi, habang tahimik na nag-uusap sina Damian at Roberto, napatingin sila kay Lisa na abala pa ring nag-aayos ng kusina kahit tapos na ang shift. Sir, hindi ko alam kung paano niya nagagawa yun, sabi ni Roberto. Kahit halos lahat ay natatakot at nawawala ng gana, siya ang dahilan kung bakit patuloy pa ring gumagalaw ang restaurant. Napabuntong hininga si Damian. Alam ko, kung tutuusin, mas marami akong natutunan sa kanya kaysa sa lahat ng taong nakapaligid sa akin noon.
Siya ang puso ng lugar na ito. Habang lumalala ang kompetisyon, mas dumadami ring problema. Dumating ang mga chismis na ang fast food chain ay sinusubukan bilhin ang lupa kung saan nakatayo ang kanilang restaurant. Nang malaman ito ng staff, lalo silang naguluhan. Kung bibilhin nila ang lupa, wala na tayong laban, sabi ng isa. Ngunit tumayo si Damian at nagsalita. Huwag kayong mag-alala. Hanggat may lakas ako, hindi ko ibebenta ang restaurant na ito. Pinaghirapan natin ang lahat ng ito at hindi ako papayag na basta na lang mawawala. Lumapit si Liza at idinagdag. Tama si Sir Damian. Ang fast food mabilis at mura. Pero ang meron tayo ay hindi nila mabibili. Ang tiwala at pagmamahal ng mga customer na nagmamahal sa tunay na lutong Pinoy. At kung patuloy nating ipapakitang yon, hindi nila tayo matatalo. At mula sa gabing iyon, muling nabuhay ang apoy sa mga mata ng bawat empleyado. Alam nilang mahirap ang laban, ngunit sa tulong ni Liza, muling nagkaroon sila ng dahilan para magsikap. At sa gitna ng laban kontra sa isang dambuhalang kalaban, mas naging malinaw na hindi lamang tungkol sa pera o negosyo ang kwento nila. Ito ay tungkol sa paninindigan, pagkakaisa, at ang paniniwala na ang puso at malasakit ay kayang tumalo sa anumang higante. Lumipas ang mga buwan mula nang sumiklab ang matinding kompetisyon laban sa bagong fast food chain. Sa halip na tuluyang malugi, lalo pang lumakas ang loob ng restaurant dahil sa kanilang kampanyang Kainang May Kwento. Ngunit higit sa lahat ng pagbabagong ito, unti-unting nakilala ng mas maraming tao ang dalagang minsang nagkakariton lamang, si Liza. Isang araw may dumating na crew mula sa isang lokal na TV station. Sir Damian, gusto po namin kayong makapanayam tungkol sa biglaang pagsikat ng restaurant ninyo. Pero higit pa ron, gusto naming makilala ang babae sa likod ng bagong menu, si Liza. Nagulat si Damian, maging ang lahat ng empleyado. Ako po, halos hindi makapaniwalang tugon ni Liza. Oo, sagot ng reporter. Narinig namin ang kwento ninyo. Mula sa pagiging nagkakariton hanggang sa pag-angat ng restaurant na ito. Inspirasyon kayo sa maraming tao. Hindi napigilan ni Liza ang kabog ng kanyang dibdib. Sanay siyang sa gilid lamang, laging nasa anino ng mga tao. Ngayon, siya mismo ang nasa gitna ng atensyon. Sa araw ng panayam, halos buong staff ay nakapaligid. Pinagmamasdan siya. Ang reporter ay nagsimula. Liza, paano ninyo nagawa na mula sa pagiging simpleng tindera ng gulay ay maging dahilan ng pagbabalik ng sigla ng isang naluluging restaurant? Saglit yang tumigil, huminga ng malalim at nagsalita. Hindi ko po talaga inisip na mangyayari ito. Ang tanging alam ko lang, gusto kong may makain ng pamilya ko at may makitang pagbabago sa buhay nila. Nang bigyan ako ng pagkakataon dito, ginawa ko lang ang kaya ko, ang magluto mula sa puso. Siguro po, iyon ang tunay na sikreto. Napalakpak ang mga empleyado. Maging si Damian ay hindi maitago ang ngiti. Sa kanyang loob-loob, ramdam niya ang tapat na damdamin ni Liza. Isang bagay na matagal nang nawala sa mga taong nakapaligid sa kanya. Makalipas ang ilang araw, lumabas sa telebisyon ang panayam. Mabilis itong nagtrending sa social media. Ang babaeng nagbalik ng lasa ng tahanan sa isang kilalang restaurant. Ang headline, may mga estudyanteng nag-share ng video. Mga nanay na nagkomento na kagaya siya ng marami sa atin. Nagsusumikap para sa pamilya. Hindi nagtagal, inimbitahan si Liza sa isang sikat na magazine para sa isang feature article. Sa cover, makikita ang kanyang larawan na nakangiti habang hawak ang isang mangkok ng adobo. From pushcart to plate, the inspiring journey of Liza. Habang lumalaki ang pangalan niya, nanatili siyang mapagpakumbaba. Tuwing makakabalik siya sa kanilang maliit na tahanan, hindi siya nakalimot na umupo sa tabi ng kanyang ina. Nay, hindi ko po akalain na makikilala ako ng ganito. Pero hindi ko po ito para sa akin. Para po ito sa inyo ni Mario. Ngumiti si Aling Rosa at hinawakan ang kamay ng anak. Anak, sapat na ang nakikita kitang pinapahalagahan ng ibang tao. Pero para sa akin, ikaw ay inspirasyon kahit noon pa, kahit noong nagkakariton ka lang. Samantala, sa restaurant,
Hindi lang customers ang natutuwa. Ang mga empleyado mismo ay nagsimulang tingnan si Liza bilang huwaran. Isang waitress ang lumapit. "Liza, salamat dahil nagkaroon kami ng pag-asa. Dati, trabaho lang ito para sa akin. Pero ngayon, pakiramdam ko, bahagi ako ng isang pamilya. Salamat din sa inyo," sagot ni Liza. "Hindi ko magagawa lahat ito ng mag-isa. Kayo rin ang dahilan kung bakit buhay pa ang restaurant na ito." Habang dumalawak ang impluwensya ni Liza, nagsimula ring mapansin siya ng iba pang mga negosyo. May ilang nag-alok na lumipat siya at maging head chef sa mas kilalang mga lugar. Ngunit palagi siyang tumatanggi. "Hindi pera o pangalan ang habol ko," paliwanag niya kay Carlo. "Mas mahalaga sa akin na manatili dito sa lugar na nagbigay sa akin ng pagkakataon." Sa isang gabi ng pagtitipon, dumating ang isang grupo ng kababaihan mula sa isang NGO. "Gusto ka naming kilalanin, Liza. Gusto naming maging speaker ka sa susunod naming event para sa kababaihang negosyante. Ang kwento mo ay makakapagbigay ng inspirasyon." Nagulat siya at halos hindi makapagsalita. "Ako po, pero wala naman akong pinag-aralan. Paano ko po sila mai-inspire?" Mumiti ang isa sa kanila. "Hindi sa degree nakikita ang inspirasyon, kundi sa puso at tapang. At ikaw ay mayroong pareho." Dumating ang araw ng event. Sa entablado, nakatayo si Liza sa harap ng daan-daang kababaihan. Nang magsimula siyang magsalita, nanginginig ang kanyang tinig. "Ako po si Liza, dating nagkakariton, pero ngayon ay bahagi ng isang restaurant na muling bumangon. Gusto ko lang pong sabihin, hindi kailanman hadlang ang kahirapan para magtagumpay. Ang kailangan lang ay sipag, tiwala at puso." Pagkatapos ng kanyang talumpati, umalingaw-ngaw ang palakpakan. Maraming babae ang lumapit sa kanya, nagsasabing na-inspire sila. May ilan pang nagyakap sa kanya at nagsabing, "Salamat Liza, dahil binigyan mo kami ng lakas ng loob." Pagbalik niya sa restaurant, sinalubong siya ng mga kasama. "Napanood ka namin, Liza," sigaw ni Carlo. "Grabe, parang artista ka na." Natawa si Liza, ngunit nanatiling mapagpakumbaba. "Hindi ako artista. Isa lang akong babaeng nagsusumikap, katulad ninyo." At mula noon, hindi lamang bilang empleyado o tagapagligtas ng isang naluluging restaurant na kilala si Liza. Siya na ngayon ay simbolo ng pag-asa at inspirasyon. Isang patunay na kahit mula sa kariton, kayang abutin ang tagumpay kung may pusong handang magsakripisyo at magmahal. Habang patuloy na lumalakas ang pangalan ng restaurant at unti-unti nang nakikilala si Liza sa mas malawak na lipunan, hindi niya inaasahan na may isa pang kwento na magbubunyag ng mas malalim na katotohanan tungkol sa taong nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Si Damian, ang bilyonaryo at may-ari ng restaurant. Isang gabi matapos magsara, nadatnan ni Liza si Damian sa opisina. Nakatingin lamang sa bintana at hawak ang isang baso ng alak. Hindi gaya ng dati na palaging seryoso at mahigpit ang tindig, ngayon ay bakas ang pagod at lungkot sa kanyang mga mata. "Sir, maaga pa naman. Bakit po kayo nag-iisa rito?" tanong ni Liza habang maingat na pumasok. Napangiti si Damian, ngunit may halong pait. "Minsan, Liza, kahit gaano karaming tao ang nakapaligid sa iyo, mararamdaman mong mag-isa ka pa rin." Hindi siya umimik at umupo lamang sa tapat nito. Tahimik siyang naghintay hanggang sa kusa ng magsalita si Damian. "Alam mo ba, hindi ako ipinanganak na mayaman?" Bigla niyang bungad. Nagulat si Liza. "Akala ko po, lumaki na kayong bilyonaryo," sagot niya. Umiling si Damian. "Hindi, nanggaling din ako sa hirap. Anak ako ng isang mangingisda at tindera ng gulay. Katulad mo, nagbuhat din ako na mabibigat na paninda at naglakad sa ilalim ng araw para may makain kami. Ngunit sa paglaki ko, pinangarap kong hindi na muling bumalik sa kahirapan. Kaya nagsikap ako, nag-aral at pinalad sa negosyo, hanggang sa nakalimutan ko na rin kung saan ako galing." Tahimik si Liza, ngunit ramdam niya ang bigat na mga salitang iyon. "Sir, bakit niyo po sinasabi sa akin ito?" Huminga ng malalim si Damian bago sumagot.
Dahil nakita ko sa iyo ang sarili ko noong bata pa ako. Yung tapang, yung prangka mong pananalita at yung hindi sumusuko kahit anong hirap. Noon, pinangarap kong may makakatulong sa akin, pero wala. Kaya nang makita kita, sinabi ko sa sarili ko, baka ikaw ang magpapaalala sa akin ng lahat ng nakalimutan ko. Nalaglag ang tingin ni Liza. Kaya po pala kahit galit kayo noong una, hindi niyo ako tinanggal. Kasi alam niyong kaya kong lumaban. Tumango si Damian. Oo, pero higit pa roon. Sa totoo lang, Liza, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Dahil kung hindi dahil sa iyo, baka tuluyan na akong nalunod sa yabang at nakalimot na sa tunay na dahilan kung bakit ako nagsimula sa negosyong ito. Hindi pera ang mahalaga, kundi ang tao, ang alaala ng tahanan, at ang pusong handang mag-alaga. Napaluha si Liza sa mga sinabi ni Damian. Sir, hindi ko po akalain na pareho pala tayo ng pinagdaanan. Ang akala ko, magkaibang mundo ang kinalakhan natin. Mumiti si Damian, bahagyang lumuwag ang kanyang damdamin. Magkaiba man ang landas natin, pareho pa rin ang ugat. Ang kahirapan na nagtulak sa ating mangarap. Kaya, mula ngayon, hindi lang kita titingnan bilang empleyado. Titingnan kita bilang katuwang sa pagbabalik ng tunay na halaga ng restaurant na ito. Kinabukasan, ipinatawag ni Damian ang lahat ng staff. Simula ngayon, ang restaurant na ito ay hindi lamang negosyo. Ito ay magiging simbolo ng pagbabago. Hindi na tayo basta-basta gagamit ng mamahaling pangalan o sangkap para lang magmukhang sosyal. Ang pagkain natin ay magsasalaysay ng totoong kwento. Kwento ng bawat Pilipino. At si Liza ang magiging katuwang ko sa pagbubuo ng direksyong ito. Nagulat ang lahat, lalo na si Liza. Hindi niya akalain na ipapahayag ni Damian sa harap ng lahat ang tiwalang ibinibigay sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pumalakpak si Carlo at sinundan ng iba pang staff. Tama si Sir. Kung hindi dahil kay Liza, wala tayo sa kung nasaan tayo ngayon. Ngunit sa kabilang banda, si Marco ay lalong nainis. Hindi ako papayag. Ako ang head chef dito. At ngayon, mas pinapaboran pa ninyo ang isang taong walang pinag-aralan sa pagluluto? Hindi ko tatanggapin yan. Tinitigan siya ni Damian ng mariin. Marco, kung ayaw mong makibagay, wala akong magagawa. Pero hindi ko napapayagang sirain mo pa ang samahan dito kung hindi mo kayang tanggapin na may mas magaling sa'yo sa puso. Kahit wala sa titulo, malaya kang umalis. Halos mabulunan sa galit si Marco, ngunit wala na siyang nasabi. Sa wakas, naunawaan ng lahat na nagbago na ang direksyon ng kanilang restaurant. At si Liza, mula sa pagiging karitonera, ay ngayon ay itinuturing na katuwang mismo ng may-ari. Nang makauwi siya sa kanilang barong-barong, ibinahagi niya kay Nanay Rosa ang lahat. Nay, hindi ko po akalain. Ang bilyonaryo pala galing din sa hirap? At ngayon parang nakikita niya sa akin ang dati niyang sarili. Ngumiti ang kanyang ina, may bakas ng luha sa mata. Anak, totoo nga ang kasabihang hindi lahat ng mayaman ay ipinanganak na mayaman. At minsan, ang dahilan kung bakit ka inilalagay ng Diyos sa isang lugar ay para ipaalala sa iba ang mga bagay na nakalimutan nila. Niyakap ni Liza ang kanyang ina at sa puso niya, ramdam niyang mas lumalim pa ang kanyang misyon. Hindi na lamang ito tungkol sa sariling pamilya, kundi tungkol sa mas malaking pamilyang bumubuo ng restaurant at ng lahat ng taong naniniwala sa kanilang kwento. At mula sa gabing iyon, naging mas malinaw kay Liza na ang laban nila ay hindi lamang para sa negosyo. Ito rin ay laban para sa kanilang pagkatao at sa mga aral ng buhay na hindi dapat malimutan. Lumipas ang 1 taon mula nang unang lumabas sa telebisyon ang kwento ni Liza. Ang dating maliit at halos maluging restaurant ay ngayoy isa ng paboritong destinasyon ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Sa bawat araw, hindi na sapat ang mga upuan sa loob. Kailangan pa nilang magdagdag ng extension para makasalo ang dagsa ng mga customer. Isang umaga, habang inaayos ni Liza ang mga gulay na dumating mula sa kanilang suki na mga magsasaka, lumapit si Carlo. Liza, hindi ko na alam kung paano haharapin ang mga reservation. 1 buwan na fully booked ang weekends natin. Umiti siya, hawak ang isang bungkos ng malalago at sariwang kangkong.
Hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa pagtutulungan nating lahat. Dati, halos wala tayong customer. Ngayon, sobra-sobra ang dumarating. Nakakapanibago pero nakakatuwa. Sa opisina, nakaupo si Damian, hawak ang bagong financial report. Hindi niya mapigilang mapangiti habang binabasa ito. 10 milyon, bulong niya. Isang taon lang at umabot tayo sa 10 milyong kita. Nang pumasok si Roberto, dalang ilang dokumento, agad niyang ibinalita. Sir, hindi lang kita ang lumaki. May 3 investor na gustong maglagay ng branch ng restaurant sa ibang lugar. At gusto nilang gamitin ang pangalan na binuo natin. Napaisip si Damian. Hindi ko inakalang darating ang araw na may mag-aalok ng expansion. Noon, pinangarap ko lang na hindi puluyang magsara. Ngayon, heto tayo. Ngunit bago siya magdesisyon, pinatawag niya si Liza. Nang dumating ang dalaga, halatang gulat pa rin sa mga bagong balita. Sir, 3 branch? Totoo po ba yan? Oo, sagot ni Damian. Seryoso, ngunit may halong saya. Pero hindi ako magdedesisyon nang hindi ka kasama. Ikaw ang puso ng restaurant na ito. Kung hindi mo gusto, hindi natin itutuloy. Nagulat si Liza, halos hindi makapaniwala. Ako po? Pero sir, kayo ang may-ari. Dapat kayo ang magpasya. Umiling si Damian. Hindi na ngayon. Hindi lang ako ang nagmamay-ari nito. Ang lahat ng tagumpay na ito dahil sa'yo. Kaya karapatan mong makisama sa bawat desisyon. Napatingin si Liza sa labas ng bintana, kita ang dami ng mga taong pumipila. Kung totoo pong makakatulong ang expansion para mas marami pang makatikim ng pagkain natin, kung makakatulong ito para mas marami pang pamilya ang ma-inspire, siguro po ay dapat natin itong ituloy. At doon nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang negosyo. Mabilis na kumalat ang balita. Ang dating luging restaurant may 3 bagong branch na bubuksan. Nang sumapit ang unang pagbubukas ng bagong branch, dagsa ang tao. Nandoon ang mga mamamahayag, influencers, at mga simpleng pamilyang matagal nang sumusuporta. Nakasuot si Liza ng simpleng bestida, hindi engrande, ngunit elegante. Habang pinuputol ang ribbon, ramdam niyang totoo ang lahat ng nangyayari. Liza, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito, bulong ni Carlo habang pinagmamasdan ang dami ng tao. Dati, akala ko hanggang pangarap lang tayo. Pero ngayon, abot kamay na natin. Hindi lang negosyo ang umunlad. Sa kanilang tahanan, gumaan na rin ang buhay. Nakakapag-aral ng maayos si Mario at unti-unti nang gumagaling ang kanilang ina dahil sa mas magandang gamutan. Tuwing uuwi si Liza, laging nakahanda ang mga yakap at ngii ng pamilya. Anak, hindi na ako nag-aalala araw-araw kung saan kukuha ng pambili ng gamot, sabi ni Nanay Rosa, halos maiyak sa tuwa. At lahat ng ito dahil sa iyo. Ngunit hindi lang sa pamilya niya naramdaman ang pagbabago. Maging ang mga magsasakang dati hirap sa pagbebenta ng kanilang ani ay nakinabang din. Sa pakikipag-ugnayan ni Liza, sila na ngayon ang pangunahing supplier ng 3 bagong branch. Salamat Liza, sabi ni Mang Berto. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala pa rin kaming katiyakan sa kabuhayan. Habang patuloy na lumalago ang negosyo, si Damian ay muling nagkaroon ng sigla. Hindi na siya ang dating malamig at walang pakialam na bilyonaryo. Ngayon, mas bukas na siya sa kanyang mga empleyado at mas handang makinig. Isang gabi, naglakad silang dalawa ni Liza sa labas ng restaurant matapos ang matagumpay na opening ng isa sa mga bagong branch. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam ang kasiyahan. Alam mo, Liza, wika ni Damian, dati akala ko tapos na ang lahat para sa restaurant na ito. Pero dahil sa'yo, hindi lang ito nabuhay, lalo pa itong yumabong. At higit pa roon, nabago mo rin ako. Tumingin si Liza sa kanya. Nagulat, ngunit taos sa damdamin ang sagot. Sir, hindi ko po ito nagawa mag-isa. Hindi na lamang sila amo at empleyado, kundi 2 taong parehong dumaan sa hirap at ngayoy magkasamang bumabangon. Isang gabi, matapos ang matagumpay na pagbubukas ng 3 branch, nagyaya si Damian na mag-dinner sila sa isang maliit na garden sa itaas ng isa sa kanilang bagong restaurant. Tahimik ang gabi, maliwanag ang buwan,
at may mga ilaw na nakasabit sa paligid. Liza, bungad ni Damian habang nakatingin sa kanya. Hindi ko akalaing darating ang araw na magtatagumpay tayo ng ganito. At higit sa lahat, hindi ko akalaing makikilala ko ang isang katulad mo. Matapang, totoo at may pusong hindi matatawaran. Namula si Liza, hindi alam ang isasagot. Sir, sobra po ang tiwala ninyo sa akin. Kung wala po iyon, baka hindi ako nagtagumpay. Umiling si Damian, seryoso ang tinig. Hindi, Liza. Ang totoo, ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magmahal sa ginagawa ko, kung paano muling maniwala sa mga tao. At ikaw din ang nagturo sa akin kung paano muling magmahal bilang tao. Nanlaki ang mata ni Liza, natigilan sa kanyang narinig. Sir, ano pong ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim si Damian at tumingin ng diretso sa kanya. Liza, matagal ko nang nararamdaman ito. Alam kong magkaiba ang mundo natin at marahil ay hindi ito madali para sa atin. Pero hindi ko na kayang itago. Mahal kita. Napaiyak si Liza, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng emosyon. Sir, Damian, hindi ko akalaing darating ang araw na sasabihin ninyo ito. Pero aaminin ko rin, sa mga panahong magkasama tayo, natutunan ko ring mahalin kayo. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Kinabukasan, kumalat agad ang mga tsismis sa loob ng restaurant. May ilang empleyado na hindi natuwa. Hindi tama na maging magkasintahan sila. Boss siya, empleyado siya, hindi patas. Maging si Roberto, ang manager, ay lumapit kay Damian. Sir, pag-isipan ninyo ito. Kung lalabas ang balita, baka isipin ng mga tao na ginagamit ni Liza ang relasyon ninyo para umangat. Ngunit matatag si Damian. Hindi ko ipagkakaila ang nararamdaman ko. Hindi ko rin hahayaang husgahan si Liza ng hindi patas. Ang tagumpay niya ay dahil sa sarili niyang sipag, hindi dahil sa akin. Sa kabilang banda, si Liza ay nahirapan ding tanggapin ang mga mata ng tao. Minsan, habang nag-aayos ng mamasangkap sa kusina, lumapit ang isa sa mga waitress at sarkastikong nagsalita. Siguro kaya ka nandito pa? Kasi mahal ka na ni Sir Damian. Hindi dahil sa galing mo. Nasaktan siya sa mga salitang iyon, ngunit pinili niyang magpigil. Kung iyon ang iniisip mo, wala na akong magagawa. Pero tandaan mo, hindi ako dumaan sa lahat ng hirap para lang umasa sa ibang tao. Nandito ako dahil pinaghirapan ko ito. Sa kabila ng lahat ng puna at tsismis, mas lalong tumibay ang kanilang relasyon. Hindi na lamang ito simpleng pagmamahalan, kundi isang partnership na nakaugat sa respeto at tiwala. Tuwing gabi, nag-uusap sila hindi lang tungkol sa negosyo, kundi pati sa kanilang mga pangarap. Alam mo, Damian, wika ni Liza isang gabi, matagal kong pinangarap na magkaroon ng sariling maliit na kainan. Hindi ko akalaing darating ang araw na makakamit po ito, at higit pa. Pero higit sa lahat, natagpuan ko ang isang taong marunong umunawa at magmahal. Hinawakan ni Damian ang kanyang kamay. At natagpuan ko rin ang taong nagpabalik ng lahat ng nawala sa akin, pag-asa, inspirasyon at pagmamahal. Ngunit hindi ibig sabihin ay tapos na ang mga hadlang. Sa lipunan, maraming mata ang nakatingin sa kanila. May ilang tao sa industriya ng pagkain na hindi matanggap ang kanilang relasyon. At may mga negosyanteng nag-aalangan makipag-partner sa takot na baka sabihing puro personal na emosyon ang gumagalaw sa negosyo. Isang araw, sa isang business forum, tinanong si Damian ng isang kilalang negosyante, Mr. Damian, paano ninyo masisigurado na ang tagumpay ng inyong negosyo ay hindi lang nakasandal sa relasyon ninyo ni Liza? Tumayo si Damian at buong tapang na sumagot. Simple lang, ang tagumpay ng negosyo namin ay nakasandal sa puso, sa malasakit at sa sipag, mga bagay na matatagpuan kay Liza kahit wala ako. At iyon ang dahilan kung bakit siya ang tunay na haligi ng restaurant na ito. Naging tahimik ang buong bulwagan at naramdaman ni Liza na hindi siya kailanman nagkamali sa pagtitiwala kay Damian. At mula noon, hindi na lamang sila nakilala bilang matagumpay na partners sa negosyo. Nakilala rin sila bilang 2 taong sa kabila ng agwat ng estado at sa kabila ng lahat ng hadlang ay pinili pa ring lumaban para sa kanilang pagmamahalan. Isang pag-ibig na nagsimula sa hirap
at ngayon ay nagsilbing inspirasyon sa marami. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kakaibang tagumpay ng restaurant ni na Damian at Liza. Hindi lamang ito kwento ng negosyo, kundi kwento rin ng pag-asa at inspirasyon. Sa mga pahayagan, radyo at telebisyon, madalas marinig ang pangalan ni Liza, ang dating nagkakariton na ngayon ay kinikilala bilang isa sa mga bagong mukha ng matagumpay na kababaihan sa industriya ng pagkain. Isang araw, dumating ang imbitasyon mula sa isang prestihiyosong organisasyon ng mga negosyante. Ginoo at ginang, nais naming kilalanin si Miss Liza bilang isa sa most influential women in business ngayong taon, nakasaad sa sulat. Hindi makapaniwala si Liza. Habang binabasa niya ito, nanginginig ang kanyang mga kamay. Damian, ako po ba talaga ito? Hindi kaya nagkamali sila ng pangalan? Dati pinagtatawanan lang ang kariton ko, pero natutunan kong kahit gaano kaliit ang simula mo, basta't may puso ka at hindi ka sumusuko, maaari mong baguhin ang mundo. Ang parangal na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng kababaihan, sa lahat ng magsasaka, at sa lahat ng pamilyang patuloy na lumalaban sa hirap. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong bulwagan. May mga taong tumayo at nagbigay galang. Sa gilid ng entablado, nakita niya si Damian na nakangiti, punong-puno ng pagmamalaki. Matapos ang seremonya, nilapitan siya ng iba't ibang tao. Miss Liza, maaari po ba kaming makakuha ng larawan kasama kayo? Pwede po ba kayong magbigay ng panayam para sa aming magazine? Bagamat napagod siya, hindi nawala ang kanyang kababaang loob. Lagi niyang inuulit ang mga salita. Hindi ako naiiba sa inyo. Ako ay katulad ninyo nagsusumikap lamang para sa pamilya. Dahil sa pagkilalang iyon, mas lumawak ang kanyang impluensya. Naimbipahan siyang maging speaker sa iba't ibang seminar at forum. Sa bawat entablado, ibinabahagi niya ang kanyang kwento, ang hirap, ang paninira ng iba, ang mga pagsubok at ang muling pagbangon. Isang araw, matapos ang isang malaking seminar, lumapit sa kanya ang isang dalagang estudyante. Ate Liza, gusto ko lang pong sabihin na dahil sa inyo, hindi na ako susuko sa pangarap kong maging chef. Akala ko, mahirap lang ako kaya wala akong pag-asa. Pero nakita ko po kayo. Salamat po. Niyakap siya ni Liza na iiyak sa tuwa. Huwag kang bibitaw. Lagi mong tatandaan, hindi sungatan ang pera o estado. Ang puso at sipag mo ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Sa kabila ng lahat ng papuri at pagkilala, hindi pa rin siya nakalimot sa pinanggalingan. Tuwing umuwi siya, inaalagaan niya ang kanyang ina na ngayoy mas maayos na ang kalusugan dahil sa tulong ng gamot at tamang pagkain. Si Mario naman ay nakapagtapos na ng high school at ngayon ay kolehiyo na, dala ang pangarap na maging engineer. Anak, hindi mo lang binago ang buhay natin, sabi ni Nanay Rosa isang gabi. Binago mo rin ang buhay ng napakaraming tao. Iyan ang tunay na kayamanan. Ngumiti si Liza at humawak sa kamay ng kanyang ina. Nay, magagawa kung hindi ko kayo iniisip. Kayo po ang dahilan kung bakit ako lumaban. Kasabay nito, nagsimula siyang magplano ng mas malaki. Sa tulong ni Damian, nagtayo siya ng isang foundation na layong tulungan ang mahihirap na kabataan na may pangarap sa larangan ng pagluluto at negosyo. Pinangalanan niya itong Kariton Foundation bilang paalala sa kanyang pinagmulan. Ang foundation na ito, paliwanag niya sa isang press conference, ay para sa lahat ng batang katulad ko noon. Mga batang walang kakayahan pero may pangarap. Nais kong ipakita sa kanila na hindi kailangang manatili sa kahirapan. Kayang baguhin ang kapalaran. Muling bumuhos ang suporta mula sa publiko. Maraming nag-donate, maraming nagboluntaryo. Ang simpleng pangarap ni Liza ay naging instrumento ng pagbabago sa mas malaking komunidad. At sa bawat gabi bago siya matulog, tinitingnan niya ang langit at bulong sa sarili. Salamat Panginoon. Ang dating karitonera, ngayoy may pagkakataon ng tumulong sa iba. Ngunit higit pa sa lahat ng parangal at proyekto, ang pinakamahalaga kay Liza ay ang pag-ibig na natagpuan niya kay Damian. Sa kabila ng lahat ng pagkakaiba nila, pinili nilang magsama. At sa bawat araw na magkasama sila,
mas lalo nilang napatunayan na hindi hadlang ang estado o nakaraan para sa tunay na pagmamahalan. At sa puso ni Liza, malinaw na malinaw, ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lamang ito, isang laban hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng taong nangangarap na isang araw sila man ay makakabangon. Makalipas ang ilang taon, ang kwento ng dating karitonera at ng kanyang amo na bilyonaryo ay naging isang alamat na paulit-ulit na isinasalaysay sa mga forum, paaralan at maging sa telebisyon. Ang kanilang restaurant na minsan ay nalulugi ay ngayoy lumago na sa isang kilalang chain na may iba't ibang sangay sa iba't ibang lungsod. Ngunit higit pa sa pera at tagumpay, ang pinakamahalaga ay ang kanilang itinayong pundasyon ng malasakit, pamilya at pagmamahalan. Sa isang press event para sa ika-5 anibersaryo ng kanilang pangunahing branch, nagsama-sama ang mga empleyado, customers at mga partner na sumuporta sa kanila mula pa noong simula. Nakasuot si Liza ng isang simpleng Filipiniana-inspired dress, habang si Damian naman ay nakabarong. Sa entablado, sabay silang lumapit upang magbigay ng mensahe. Mga kaibigan, panimula ni Damian, 5 taon na ang nakalipas nang muntik nang magsara ang restaurant na ito. Pero isang babae, isang karitonera na puno ng tapang at puso, ang nagbigay buhay dito. At dahil sa kanya, nandito tayo ngayon. Tumayo si Liza, hawak ang mikropono, at nagsalita. Hindi po ako nag-iisa. Ang bawat isa sa inyo ang dahilan kung bakit tayo lumago. Ang bawat putahe na niluto, bawat kustomero na nagbalik, at bawat empleyadong nagsakripisyo. Lahat kayo ay bahagi ng kwento ng ating tagumpay. Ang kariton na minsan ay dala-dala ko sa palengke, ngayoy naging simbolo ng ating pagbangon. Umalingaw-ngaw ang palakpakan at may ilang empleyado ang napaluha. Isang hapon, dumalaw siya sa isa sa kanilang training centers kung saan sinalubong siya ng mga estudyante. Ate Liza, salamat po! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Kung hindi dahil sa inyo, hindi namin maipagpapatuloy ang pag-aaral. Naiyak siya sa tuwa. Mga anak, tandaan ninyo, walang imposible. Ako'y galing sa kariton. Kayo man, kahit saan kayo nang galing, kayang-kaya ninyong abutin ang inyong pangarap. Habang tumatagal, hindi lamang sa negosyo nakilala si Liza at Damian. Nakilala rin sila bilang halimbawa ng isang relasyon na nabuo hindi sa yaman o posisyon, kundi sa respeto at pagmamahal. Sa mga panahong nag-iisa sila, madalas nilang pag-usapan ang kanilang mga pinagmulan. Alam mo, Damian, sabi ni Liza isang gabi habang nakatingin sila sa mga bituin, kung hindi tayo nagkita noon sa simpleng aksidente ng kariton at sasakyan, baka wala tayo rito ngayon. Numiti si Damian, hinawakan ang kanyang kamay. Totoo, pero naniniwala akong itinadhana tayo. Dahil kahit anong landas ang tinahak natin, babalik at babalik tayo sa isa't isa. Minsan, may mga tao pa ring humuhusga. May mga nagsasabing hindi sila bagay. May mga nag-akalang pera lamang ang dahilan ng kanilang ugnayan. Ngunit hindi na ito alintana ni na Damian at Liza. Alam nila sa kanilang mga puso na ang kanilang pagmamahalan ay higit pa sa mga salita ng iba. Isang gabi ng Pasko, nagtipon-tipon ang kanilang mga empleyado sa isang malaking hall. May palaro, kantahan at salo-salo ng mga pagkain galing sa kanilang sariling menu. Nang magsimula ang programa, tumayo si Liza at Damian para magbigay ng mensahe. Ang Pasko ay para sa pamilya, wika ni Damian. At ngayon, ang restaurant na ito ay hindi lamang negosyo, isa itong pamilya. Lahat tayo'y nagmula sa iba't ibang kwentong hirap at tagumpay, dagdag ni Liza. Pero ngayong gabi, sama-sama tayong nagdiriwang bilang isang pamilyang pinagbuklod ng malasakit. Muli, umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ang mga dating empleyadong takot mawalan ng trabaho ay ngayoy masaya at may seguridad sa kanilang kabuhayan. Ang mga dating customer na dumidiretso sa ibang kainan ay ngayoy loyal na sa kanilang restaurant. At habang patuloy ang kasayahan, nakatingin si Liza kay Damian at sa lahat ng taong nakapaligid. Sa kanyang puso, alam niyang ito na ang bunga ng lahat ng sakripisyo. Isang maligaya at matatag na wakas,
hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng naging bahagi ng kanyang kwento. Ang dating lunging restaurant ay naging simbolo ng pagbangon. Ang dating karitonera ay naging simbolo ng inspirasyon. At ang dating malamig na bilyonaryo ay natutong magmahal muli, hindi lamang sa negosyo, kundi sa buhay at sa tao. At sa gabing iyon, habang naririnig niya ang tawanan at musika ng kanilang pamilyang binuo, bulong ni Liza sa sarili, ito ang totoong tagumpay. Hindi kayamanan, hindi karangyaan, kundi ang pagmamahal at pagkakaisa.